Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Bago po ang lahat, dalangin ng aking puso na ligtas kayong lahat sa anumang mga kalagayan ng buhay. Ang mga taga-Pilipinas, balita ang bagyo at ang pagbaha na nangyayari dyan. Samahan nawa kayo ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga pinagdadaanan at ang patuloy na pagtitiwala na wala namang unos na hindi lilipas. Sa araw pong ito, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa aklat po ng Epeso, kung saan ito po yung series na ating sinimulan. At nasa chapter 2 pa rin po tayo, verses 10 to 22. Kahapon po ay tumigil tayo doon sa chapter 9 at ngayon po ipagpapatuloy natin chapter 2, verses 10 to 22. Ang pamagat ng ating pag-aaral, Built Together in Christ. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create in Himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And He came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through Him we both have access in one Spirit to the Father. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In Him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Pagpalain nawa ng ating Diyos na buhay ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Kahapon po tinalakay natin ang Ephesians chapter 2 verses 1 hanggang 9, kung saan ipinakita po ng ating pag-aaral kahapon na tayo po'y naligtas by grace through faith. Ito po yung sentro ng pag-aaral natin kahapon, na ang kaligtasan natin ay biyaya ng Diyos. Ang ating pagiging born again o yung tinatawag na regeneration ay bunga ng kapangyarihan ng Santong Espiritu na ginawa ng Diyos. Ang ating pagiging born again ang siyang nagbukas ng ating puso para magkaroon ng pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. So nauna ang ating kapanganakan, and then nabuksan ang ating puso katulad ni Lydia, at naniwala tayo sa salita ng Diyos sa pangaral tungkol kay Kristo at tayo nanampalataya. Faith yung regeneration precedes the faith. At ito po ay magbubunga ng mabuting gawa,
pagsunod sa Panginoong Hesukristo at sa ating patuloy na pagpapakabanal. Ito po ngayon ang karugtong ng ating pag-aaral kahapon. Pero bago po natin talakayin, I just want to ask one question. What does it mean to belong, to be accepted, loved, and secure? Ano po ba ang kahulugan ng tayo'y maging kabahagi, tanggapin, ibigin, at bigyan ng kasiguruhan? Yung pong Ephesians chapter 2, 10 to 22, the Apostle Paul gives powerful descriptions of how believers, once dead, na dating patay sa kasalanan, divided, wasak-wasak, hiwa-hiwalay, are now made alive in Christ and made united in Christ. Kaya nga ngayon, wala na pong distinction, wala ng Hudyo, wala ng Griego. Both the Jews and the Gentiles, kapag iniligtas ng Diyos, ay ginawa niyang isang katawan. Kaya lagi natin mababasa sa mga sulat ni Apostol Pablo, wala nang pagtatangi. Yung dividing walls between the Gentiles and the Jews is no longer present because Christ destroyed that wall. Kaya yung Ephesians chapter 2, 10 to 22 shows us the transforming power of grace that not only saves us, but also creates a new people of God. And that is now the church. Amen? Kaya sa church, tandaan ninyo, hindi lang mga Hudyo ang piniling bayan ng Diyos. Hindi lang yung mga Hudyong Kristiyano ang tagapagmana ng kaligtasan, bagamat yung covenant ay ibinigay sa kanila. Pero yung covenant na yon, mga kapatid, includes the Gentile race or the Gentile people. Tayo yun. Kaya nga po, sa pamamagitan ng pagtalikod, ito po yung dinidiscuss ni Paul. If you are familiar with the book of Romans, yung sa chapter 11, ang sabi, yun bang pagmamatigas at yung bang pagtalikod ng bansang Israel ay permanently kinalimutan na sila ng Diyos? Hindi. Sa kabila ng pagtalikod ngayon ng Judaistic religion, sa pagtigas ng kanilang mga puso at pagtanggi kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi sila totally kinaligtaan ng Diyos. Meron pa ring ililigtas ang Diyos dyan sa Israel. Meron pa ring ililigtas ang Diyos pagdating ng araw. Yung kanilang pagtigas ng puso ngayon ay naging paraan para yung mga hentil na katulad natin ay bigyan ng pagkakataon na maging showcase sa harapan ng mga Israelita. Sila'y mainggit sa mga ginagawa ng Diyos sa mga hentil na katulad natin upang sila'y magbalik loob sa Diyos. That is the message I gave sa Winnipeg Unida last Sunday. At ang mga ginagawa ng Diyos sa mga Gentiles, sabi nga hanggang sa mabuo ang katawan. Ibig sabihin, yung katawan ni Kristo, which is the church, will be composed of Gentiles and Jewish alike. Pag nabuo na yung sapat na bilang ng mga Gentiles na tatawagin ng Diyos, then the Israelites, so many of them will go back to God. They will get to know Christ. Yun po yung propesya sa Romans chapter 11, if you are going to look at Romans chapter 11. So, makikita po natin na ang Diyos na siyang nagliligtas, pagkatapos niya tayong i-regenerate, mananampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, mamumuhay tayo sa kabanalan, ginawa tayong isang tao. So no longer a distinction between the Jew, the Gentile alike, we became one in Christ, we became the church. Isang tao na ang ulo, walang iba kundi si Kristo. Yun po ang ibig sabihin nun. Now, let us go to verse 10 and let us study the verses one by one. Ephesians 2:10, ano po ang sabi? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ano po ang paliwanag sa mga talatang ito? Let us expose it, the verse and
phrase by phrase. Ang sabi ng talata, we are His what? Workmanship. Anong ibig sabihin? Yung workmanship sa Greek, which is the original language, ang kahulugan, ang ibig sabihin niya na ay poema. Na ang ibig sabihin ng poema ay masterpiece or work of art. So can you imagine? Ang Diyos, ginawa tayong workmanship. Work of art. Sabi po ng chapter 2, verse 8 and 9. Babalikan ko lang sandali. Ano? Yung verses 8 and 9, ang sabi ni Apostol Pablo, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, not the works of the flesh, so that no one may boast. Nilinaw ni Pablo na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at tayo ay ginawang workmanship ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos to create in us a masterpiece. To create in us a work of art. So, ibig sabihin, kumbaga ito yung katawan ni Kristo, the church. Isa-isa inilalagay ng Diyos, binubuo ng Diyos, ang bawat mananampalataya sa katawan para maging bahagi nito. Hindi pa ho nabubuo fully ang katawan kasi may mga naidadagdag pa. Hindi niyo po ba ipinagtataka kapag mayroong nananampalataya sa Panginoong Hesukristo at naidadagdag sa katawan, ang sabi ng Biblia, nagpapalakpakan ang mga anghel sa langit. Bakit? Kasi unti-unting nabubuo ang katawan. That is the illustration. The church, though different and many denominations are existing on earth, we are part of one body. If we are truly believing in Christ, individual believers are united, being grafted to that body as a workmanship, as a masterpiece, or a work of art ng Diyos. So, ibig sabihin po mga kapatid, God is the master craftsman. Our salvation is not a result of our work, but His. Sino bang nagtayo ng iglesia? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. It is His church. Sino ang naglalagay sa iglesia? Tayo ba? Sumapi ba tayo sa iglesia? Naidagdag ba natin ang ating buhay sa iglesia? No. Siya ang master craftsman. Yung iglesiya'y kanya, inilalagay niya ron parte-parte ang bawat bahagi sa kanyang katawan na si Kristo ang ulo. Amen mga kapatid. Kaya nga po ang iglesia, ano ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12? Tayo po ay katawan ni Kristo, maraming bahagi. Hindi pwedeng sabihin ng ulo, hindi ako kamay, o ng paa, hindi ako ilong, o ng mata, hindi ako tainga. We are all part of that one body, the church. At hanggat hindi nabubuo yung katawan, hindi pa babalik ang ating Panginoon. Nakuha niyo po mga kapatid. Yun yung illustration eh. Ibig sabihin may mga tatawagin pa ang Diyos, may mga i-regenerate pa ang Diyos dahil sila'y mga pinili, subalit hindi pa parte ng katawan ngayon. And once the masterpiece is completed, the work of art is completed, which is the church, then the bride will be made, kumbaga, connected to the groom doon sa tinatawag na pagbalik ng ating Panginoon. So yung word na created in Christ Jesus, this speaks of new birth. This speaks of regeneration. At ginawa tayo, binuhay tayo, idinikit tayo sa iglesia, sa katawan ni Kristo, on what purpose? For good works. Take note, tayo ngayon ay namumuhay sa paggawa ng mabuti, namumuhay sa kabanalan, hindi para maligtas. Kung hindi, ito ay bunga ng ating pagiging ligtas.
Ang katawan ni Kristo mamumuhay ayon sa kalooban ng may-ari ng katawan. Hindi pwedeng itong kamay ay hindi susunod sa plano ng katawan. Hindi pwede yung paa ay may sariling pasya labas sa kagustuhan ng katawan. Ganon ang katawan, hindi po ba? Ganoon dapat ang church. Kung tunay na bahagi ng katawan ni Kristo ang mga kongregasyon, ang mga relihiyon, ang mga denomination, and they considered themselves really part of the body of Christ, the only thing that they will do is to seek and do the will of God. Amen? Sapagkat nilikha tayo bago pa likhain ang sanlibutan on that purpose. Prepared beforehand, God not only saved us but also prepared a path of obedience. Noon pa plano na kung anong gagawin ng iglesia. Anong klaseng buhay ang gagawin ng iglesia. Paano mamumuhay ang iglesia. Planado na yan ng Diyos. Kaya every time na ang church lumilihis sa kalooban ng Diyos, namumuhi ang Diyos sapagkat ito ang kanyang bride. Amen mga kapatid? I hope na intindihan natin. Yan po ang ibig sabihin ng verse 10. And to illustrate that, imagine a sculptor turning a rough stone into a beautiful statue. Ano po? That is how the church. We are the raw material and God shapes us into Christ likeness. Paulit-ulit yung analogy mga kapatid ng putik sa kamay ng magpapalayok. The church is the lump of clay. You are part of that lump of clay. Now, ngayon, hinuhubog pa yan, hindi pa yan mabubuo. Paulit-ulit yan na gagawin ng great craftsman ng ating Diyos. At pagbuo na ito, ipepresent niya yan bilang kanyang masterpiece. Amen? Na po? Sino ang biblical example nito? One biblical example nito ay walang iba kung individual ang ating pag-uusapan, kundi si Apostol Pablo. Acts chapter 9. Si Apostol Pablo ay persecutor ng mga Christian. From a persecutor of the believers, God changed him to a preacher. God prepared good works for him. And the good works that God prepared is to be an apostle of Christ. To preach to the Gentile. To be a preacher to the Gentile nation. Though he once opposed Christ, he became a champion, zealous in the faith in the Lord Jesus Christ. Amen, amen po ba mga kapatid? Kaya in application, are you walking in the good works God prepared for you? Po, huwag nating kalimutan, inihanda tayo ng Diyos sa paggawa ng mabuti bago palikhain ang sanlibutan. So salvation is not just about escaping hell, but living a purpose-driven life. And what is our purpose? To give glory to God. Amen? Now let us go to verse 11. I hope nakakasunod kayo, kaya maganda po yung katabi niyo yung Bible ninyo habang nag-aaral. Bagamat ipinopost ko naman sa screen yung mga talata. Ang sabi po dyan, therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh were called the uncircumcision by what is called the circumcision. Ano pong ibig sabihin nito? So dito, Paul reminds Gentile believers of their former alienation. Ang kausap dito ni Apostol Pablo yung mga hentil, hindi yung mga Hudyo. Ito po yung mga Christian na Gentiles. Tandaan natin, bagamat alam natin na ang Ebanghelyo ay tunay na orihinal na ipinangaral sa mga Hudyo, in-extend ito sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Siya nga ho yung apostol sa mga hentil. May mga iglesyang na-establish
At dito po sa Epeso, wag nating kalimutan, ito pong iglesia sa Epeso, kagaya ng ating context sa verse sa chapter 1, pinag-aralan natin, sentro ito ng paganism eh. Ang pagan religion ay very dominant dito sa Epeso. Pero ang Diyos sa kabila ng may mga dominant religion, may mga dominant faith na cult, ang Diyos ay nagligtas. At ang una nga na mga grupo ng naligtas dyan ay si Lydia, yung mga unang mga kababaihan sa tabi ng ilog. At dahil doon, if you're going to read the book of Acts, mababasa nyo ron kung paano ang Ephesian Church nagsimula. Bible study nga lang po yan sa bahay ni Lydia, nang binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia at nanampalataya, binuksan din niya ang kanyang bahay, pinatuloy si na Pablo at naging sentro ng pag-aaral ang tahanan ni Lydia. Doon, it gave birth to the Ephesian Church. Ngayon, dito, dahil yung mga yon hindi naman sila Hudyo, sina Lydia ay mga pagan before, ang sabi ng Diyos, pinapaalalahanan sila sa pamamagitan ni Pablo. Therefore, remember that at one time, you Gentiles in the flesh were called the uncircumcision. Ang tanong, ano ba ibig sabihin nun? Yung called uncircumcision are term of contempt used by the Jews. Ang mga Hudyo, tinatawag ang mga Gentiles na mga supot. Masakit pakinggan yun, mga kapatid. Kasi nung ako'y nag-aaral, nung elementary, kapag nadiskubre ng iyong mga classmate na ikaw ay hindi circumcised, ang tindi ng stigma, para bang hindi ka lalaki pag hindi ka na-circumcised. Sa atin yun, hindi tayo mga Hudyo. Pero dito po sa kasaysayang ito, sa ating talatang pinag-aaralan, ang pagiging circumcised ay palatandaan, you are of a Jewish religion and you are a Jew by culture and race. Ngayon, yung mga Hentil, hindi naman sila nagpapatuli kasi hindi naman sila Hudyo. Kaya nung naging Christian itong mga Gentiles na ito, pinipilit ng mga Hudyo na i-circumcise sila. Kasi nga, sa kultura nila, yung mga Gentiles ay hindi nila kinoconsider na part ng kanilang lahi. Malibang magpa-circumcise at maging Hudyo muna bago maging Christian, sa kanila tatanggapin. Kaya mockery yung tawagin na ikaw ay isang uncircumcised. Sa Tagalog, pangit lang pakinggan, supot ang tawag natin Pero yun po yun. Wala pong ibang term dyan. At ang mga Gentile ay uncircumcised at ang tumatawag sa kanila na uncircumcised ay sino? Yung mga Hudyo na circumcised. Kaya, bagamat pareho na silang naging Christian, bagamat nanampalataya na itong mga Hintil na ito at yung mga Hudyong Kristiyano, yung mga Hudyo, hindi na sila Judaism, they no longer adhere to the Judaistic religion, Christian na sila, pero by culture, pinaiiral pa rin nila yung mga pagtutuli. Which is, it is no longer applicable bilang Christians. Ito po'y kultura lang ng mga Hudyo at palatandaang sila'y Hudyo. Pinipilit din nila, hindi, kasama ika sa pagiging ligtas kung kayo tutuliin. Kaya si Apostol Pablo, galit na galit siya. Ito po yung issue sa Galacia. Kaya it is very important, alam natin yung mga context ng bawat book If you want to get to know and learn about how the Apostle Paul handled the issues of circumcision, yung mga pag-aaway ng Hudyo at mga Gentiles, at yung papaano siya kinilala bilang apostol ng mga Hentil, basahin niyo yung Book of Acts. Yung po yung laman nun. But dito, ang sabi dyan ni Pablo, kinakausap niya ang mga Hentil para i-remind na dati kayo ay kabilang sa mga uncircumcised. So, ito po ay term of contempt used by the Jews. Ito po mga kapatid ay pagpapakita ng hostility between the Jew and the Gentile. Pinakikita ng pagiging hindi tuli yung pagkakaiba na talagang ang mga Hudyo
Ayaw na ayaw nila ng mga Gentiles. Kaaway nila yan. No, yung story po ng Good Samaritan ay pagpapakita talaga ng pag-ibig ng Diyos. Kasi po, pag nakakakita sila ng mga Samaritano, hindi nila yan iintindihin. Hindi po nila yan tutulungan. Kaya yung ibinigay na halimbawa ng Panginoon na parable ng Good Samaritan, yun ay isang pagpapakita na kapag Kristiyano ka, dapat ganun na ugali mo. Dapat ganun na ang buhay mo. Magiging mapagmalasakit ka na. Pero originally, yung Gentiles at ang mga Hudyo, magkaaway yan. Anino nga lang po ng Gentiles o ng mga Samaritans. Kapag dumaan yung anino sa isang Hudyo, ituturing ng Hudyo na siya'y marumi at kailangan niyang maligo para siya'y maging malinis. Can you imagine that? At maging hanggang ngayon, alam niyo po yung mga Hudyo, talaga hong medyo iba ugali niya mga yan. Pag ikaw po'y nasa hotel at napasukan ka ng mga bisitang mga Hudyo na magche-check-in sa hotel mo, madalas pinapapalitan sa harapan nila, papalitan mo yung mga bedsheet, papalitan mo yung unan, papalitan mo yung mga kumot. Dahil ayaw nila na yung hinigaan ng hentil ay hihigaan din nila. Sisiguraduhin nilang walang hentil na nakahiga doon sa kumot na hihigaan nila. Ganun ang mga ugali niyang mga yan. No? Kaya nung na-born again na sila, nung naging Kristiyano na sila, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, wala na dapat yung mga ugaling yun. Pero ito namang mga Gentiles, pinaalalahanan din ni Apostol Pablo. Makikita natin sa verse 12. Ano sabi sa verse 12? Kayo na mga hentil, kayo ay tinatawag dating uncircumcised. Kayo'y separated from Christ. Alienated from the commonwealth of Israel. Kayo'y strangers to the covenants of promise. You have no hope and you have no God in the world. So dito, kung atin pong titingnan, ano ang exposition ng verse 12, si Apostle Paul, inilista niya yung 5 ways Gentiles were spiritually disadvantaged. Bakit? Kasi ang mga hentil, hiwalay talaga kay Kristo. Kasi po, ang ating Panginoong Jesucristo ay isang Hudyo. Dumating siya bilang sanggol, ipinanganak ng Hudyong pamilya kasi si Maria ay Hudyo. At doon siya lumaki sa pamilya at kulturang Hudyo. Pero ang Judaistic religion, hindi siya tinanggap. Sabi nga, dumating siya sa sariling kanya, pero yung sariling kanya, hindi siya kinilala. Now, what about us? Di naman tayo Israelita. Di naman tayo Hudyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, before you are not circumcised. Yung word na circumcised referring to the relationship of Christ to His church. Or relationship of Christ to His people, the Jew. Ngayon, nung tayo ay mga nakakilalang mga hentil, tayo ay naging katulad na in standing ng mga Hudyong Kristiyano. Basta Kristiyano, kay Hudyo, kay hentil, pareho na. Pero dito po sa verse 12, the Apostle Paul is just reminding us, the Gentiles, na talagang mas matindi ang kalagayan natin kesa sa mga Hudyo before. Kasi tayo, noong araw, una, hiwalay kay Kristo, excluded from Israel, foreigners to God's covenant. Hindi tayo kabilang doon sa covenant na yon. Tayo hopeless, tayo godless. At ang katulad natin ay yung babaeng Samaritana sa balon ni Jacob. A Gentile, outcast. Pero sa kabila ng pagiging outcast, si Jesus nag-offer ng living water sa babaeng ito sa balon ni Jacob. Ang ibibigay ko sa iyo ay tubig ng buhay, sa tubig na ito ay hindi ka na muling mauuhaw. Ganun tayo. Hindi tayo kabilang. Tayo ay mga outcast. Remember mga kapatid,
where you came from. Huwag nating kakalimutan kung ano tayo, paano tayo noon. Ano ba tayo noon? Without Christ, we were spiritually lost. And this memory, fuel gratitude and humility. Bakit sinabi ni Pablo ito sa mga hentil? Para ang mga hintil, ilagay natin ang ating mga sarili sa lugar na dapat nating kalagyan. Huwag tayong magmalaki. Huwag tayong magmataas. Talaga hong naligtas tayo sa biyaya. Kung yung mga Hudyo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, kung uugatin at susuriin natin ang kalagayan nating mga Gentiles, dobling biyaya tayo. Kasi hindi talaga tayo kabilang sa covenant people of God. Amen? So, yun po yung biyaya. Pero ano sabi ni Apostol Pablo sa verse 13? But now, no? Though you are Gentiles, you have no hope, you are not part of the covenant, you are lost, you are dead. But now in Christ, sabi ni Apostol Pablo, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Amen? Tayo na hindi kabilang, tayo na walang pag-asa, na tayo na hiwalay sa Diyos, mga Gentiles. Ano sabi? Have been brought near. Ano bang ibig sabihin yan? Mga kapatid, yung but now signals a turning point. Ang sabi, but now, subalit ngayon, kay Kristo, tayong malalayo, ay ginawang malapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. We are brought near, not by our own effort, not by our own desire. Hindi tayo nakalapit sa Panginoon dahil sa sarili nating kapasyahan, but by the blood of Christ. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, one illustration is this. A child lost in the mall, reunited with his father, not by finding his way, but by the Father searching for him. So Christ bring us near. Yung bata na naligaw sa mall at na-reconcile sa kanyang tatay, hindi dahil hinanap ng bata ang kanyang tatay, kung hindi yung tatay ang naghanap sa kanyang anak. Madalas naliligaw yung mga bata kasi, di ba, sa kagustuhang, ang tawag doon, nagandahan. Oh, ang ganda rito, ang ganda ng laruan dito, nalibang doon, nalimutan, malayo na siya sa tatay niya. Pero yung tatay ang gagawa ng paraan para hanapin ang kanyang anak. It is the same with our situation. Now in Christ Jesus, you, meaning the Gentiles, who are far off, have been brought near by the blood of Christ. Sinong biblical example nito? Naalala niyo po mga kapatid, di ko pala nailagay yung biblical example, wala ba? Wala po pala. Naalala niyo po ba si Peter at saka si Cornelius? Yung pagkakataon na si Pedro ay nanag-inip ng kumot na bumababa. No? Acts chapter 10. Sabi ni Peter, Lord, hindi ako nagpapatay ng mga bagay na ipinagbabawal kainin sa lumang tipan. Pero ang ibinibigay na mensahe doon ng Diyos, Peter, yung mga nilinis na ng Diyos ay huwag mo nang ituring na marumi. So that was in reference to the Gentiles. The Gentiles are part of God's chosen people. At si Cornelio ay isa sa mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan na isang senturyong Romano. Hindi yun Hudyo. Cornelius is a centurion, not even part of the covenant people of God. But God said to Peter, go, showed him and preach him the gospel. God showed Peter that the gospel tears down the division
between the Jewish and the Gentiles. Kaya sumunod itong si Peter. Amen? Now, kung titingnan po natin sa verse 14, no po, for He Himself is our peace, who has made us both and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility. Ito yung sinasabi ko. Ang Diyos, ang kapayapaan, ginibanan niya ang pader na nagdi-divide sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Christ does not just give peace, He is our peace. Siya yung naging tagapagkasundo sa pagitan ng Hudyo at ng mga Gentiles. Yung dividing walls possibly refers to the wall in the temple that separated Gentiles. Alam niyo po ba mga kapatid, doon po sa templo ng mga Hudyo, meron po doong lugar, no po, para sa mga Hentil na naging Hudyo. Alam niyo po ba yun? No po. Meron pong lugar ang templo ng mga Hudyo na separated place for the Gentiles convert. Anong ibig sabihin nun? Di ba yung mga Hudyo nangangaral din sila? Pag may mga Gentiles na na-convert sa Judaistic religion, isasama nila yon sa kanilang Judaistic religion, pero may harang. At itong mga lugar ng Hentil na ito yung ginawang tindahan nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Ginawa itong lugar ng tindahan, palitan ng pera at kung saan doon ibinebenta yung mga kalapate para sa paghahandog. Bakit naging tindahan? Bakit naging lugar ng palitan ng pera? Kasi yung mga Hudyo ayaw naman talaga nila na mag-evangelize sa mga Gentiles. Yung mga Hudyo na ito, ayaw i-convert sa Judaism yung mga ibang lahi. They don't want that. Bagamat meron silang lugar sa templo na para sa mga Hentil. Kitang-kita nyo po yung discrimination. Yung mga original na Hudyo, nasan doon sila sa gitna. Yung mga panabi, yun lang yung sa mako-convert ng mga Gentiles sa Judaistic religion. At dahil ayaw naman nilang mangaral at ayaw naman nilang ma-convert yung mga Gentiles, anong ginawa nila? Pinagtindahan na lang yon ng mga magpapalit ng pera at mga magtitinda ng mga hayo para sunugin. Kaya galit na galit ang Panginoon. Di ba kayo nagtaka? Sinugod ng Panginoon yun eh. Pinagpapalo yung mga, itinaboy yung mga maniningil ng buwis. At ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, from now on, from this day, this place is going to be a house of prayer. A house of prayer for whom? To all the nations. Ibig sabihin, mula sa araw na ito, ang lugar na ito, hindi lang niya sinabing malinaw. Sa pamamagitan ko, ang lugar na ito ay magiging lugar ng pananalangin para sa lahat ng tao. Hudyo o Hentil, bubuin ko sa isang iglesia bilang aking katawan. Yun pong ibig sabihin nun. Kaya kay Jesus, wala na yung dividing wall na yan. Wala na yung division between the Jews and the Gentiles. And again, example nga niyan, si Cornelius, yung binanggit ko kanina. Amen? Now let us go to verse 15. Verse 15. Paano to ginawa ni Kristo? By abolishing the law of commandments expressed in ordinances. Ayan. Ito po yung ginagamit ng ibang relihiyon. Yung mga antinomialist. Yung mga antinomialist, sila yung hindi na naniniwala na dapat sundin pa yung kautusan. Mga antinomials. Pero tayo, hindi tayo naniniwala na lahat ng law, including the Ten Commandments, ay inabolish na. Pakinggan yung mabuti ko ano sinasabi dyan. By abolishing the law of commandments expressed in ordinances. Ayan. Express in ordinance, meaning, hindi lahat ng commandments. Yung moral law, hindi kasama dyan. Pero yung mga express in ordinances, ibig sabihin,
ang tinanggal, ang inabolish na law ay yung mga ceremonial ordinances. Paghahandog ng hayop para sunugin, pagbubuhos ng dugo ng hayop sa altar para ihandog sa Diyos. Those are only symbolicals of what Christ will do. Kaya nung si Jesus ay namatay na bilang paglalarawan sa ginagawa ng mga Hudyo na pagbububo ng dugo, hindi na yun kailangang gawin pa. Minsan lang nabuhos ang dugo ng kordero at ang purpose nun is to create in Him one new man in place of the two, so making peace. One new man in place of the two. Ano yung two na binabanggit? Jews and Gentiles. Jesus by His blood joined together these two to make one man. And what is that one man? The church. In the Church of Christ, wala ng Hudyo, wala ng Griego, wala ng Hintil, walang malayo, lahat ay malapit na. Amen? So Christ fulfilled and abolished what? The ceremonial laws as a means of distinction. Because what distinguished the Gentiles from the Jews ay yung ceremonial law. Pero yung Ten Commandments, that is moral. At yun ay mananatili, magpapatuloy, dapat nating sundin bilang mga Kristiyano. Side comment lang. Side notes lang yun. So anong goal? The goal of abolishing the ceremonial law is to create one new man, a new humanity in Christ. And that is the church. Like combining red and blue to make purple. Amen? The Jews and the Gentiles are not merged to one side, but made new. Kaya lagi binabanggit yung na kay Kristo bago nang nilalang. Hindi lang, take note, no? Hindi lang individual and personally. Kundi yung na kay Kristo bago nang nilalang, kasi kung ikaw hentil, hindi ka Hudyo, naging bahagi ka na ng katawan ni Kristo, hindi ka na Gentile. You are now a Christ believer, a Christian. And if there is a Jew na i-connect sa katawan ni Kristo, merge, grafted sa katawan ni Kristo, hindi na siya Hudyo. Siya ngayon ay bagong tao, bagong nilalang, katawan ni Kristo. Kaya kung Buddhist man, kung ikaw ay Islam, kung ikaw ay Shintoism, at na-merge sa katawan ni Kristo, o naging bahagi, i-combine sa katawan ni Kristo, hindi ka na Shinto, hindi ka na Islam, hindi ka na kung anuman, ikaw ngayon ay bago nang nilalang, ikaw ay Kristiyano. Sana naiintindihan niyo mga kapatid. Ano po? Ganun po yun. Puntahan natin ang verse 16. And might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Kaya kapag na kay Kristo na sa church, wala na dapat inggitan, hindi na dapat naghahari ang sakitan ng damdamin, no? Ang naghahari ay pag-ibig na. Kaya yung reconciliation is both vertical to God and horizontal to one another. Kapag nakipagkasundo na kay Kristo, makikita rin natin yung pakikipagkasundo na yon sa pamamagitan ng ating relasyon sa ating kapwa Kristiyano. Binanggit yung through the cross, unity comes through shared faith in the crucified Christ. Amen? Punta natin ang verse 17. Habang iniisa-isa natin, nagiging malinaw yan. Verse 17, and He came and preached peace to you who were far off and peace to those who were near. Again, sino yung far off? The Gentile. Sino yung who are near? Who were near? The Jews. Anong ginawa ng Panginoon?
he preached peace for the two to be one body, for the two to be reconciled. Exposition echoes Isaiah 57:19. Peace to both Jews and Gentiles. No? Peace to both who are near and peace to both who are far. Christ preaches peace through his death and through his messengers. Amen? In application, ang tanong, are you a peacemaker in your church? Kung ikay mapanggulo, gawa-gawa ka ng mga paghahati, palatandaan yan ng hindi tunay na binago. Kasi ang tunay na binago, ang tunay na Kristiyano will make everything he can to be at peace with fellow believers. Do you share the peace of Christ? If you share the peace of Christ, then you will be an ambassador of peace. Verse 18. For through him, we both have access in one spirit to the Father. Kay Hudyo, kay Griego, pareho na tayo na may access sa Diyos. Dati nakakalapit lang mga Hudyo. No, from now, both of us have access. This is Trinity in action. Through Christ, by the Spirit, to the Father. For through him, we both have access in one Spirit to the Father. Through Christ, we have access in one Spirit to the Father. Kita niyo po yung Trinity dyan. Yung word na access means like a citizen having the right to enter the palace because we are a citizen. Amen? Then goes verse 19. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Ang Gentile from outsiders to insiders. Meron ka ng visa. Citizen ka na eh. Amen? Alam niyo po, yung pagpasok sa mga bansa, ang access mo para makapasok ay visa. Tama? Ang tanong, Filipino ka. Lumabas ka ng bansa mo, pabalik ka sa Pilipinas. Kailangan mo pa ba ng visa? Hindi. Kasi citizen ka ng Pilipinas. Sa Canada, makakapagbalik-balik ka sa Canada. Hindi mo kailangan ng visa o yung ETA na tinatawag. Ang kailangan mo lang ay ang passport mo. Pakita mo na ikay citizen and you will have an access. Sabi ni Paul, fellow citizens, part of God's kingdom. Hindi lang po tayo fellow citizens, members of the household. Meaning, we are adopted into God's family. Kaya yung doctrine of adoption, malinaw po dapat pag-aralan yun para maintindihan natin. Hindi naman tayo talaga kabilang Hindi tayo Hudyo. Pero dahil kay Kristo, dahil sa doctrine of election, kahit tayo mga Gentiles, pinili tayo bago palikhain ng sanlibutan for a purpose. We are grafted to the tree, to the source, and we are adopted into God's family. Ang biblical example nito, walang iba kundi si Ruth. Kilala niyo si Ruth? Isa po siyang Moabita. Naalala niyo po nung ito pong si Ruth ay pinalalayas na ng kanyang biyenan kasi patay na yung mga asawa nila Pero ang sabi ni Ruth, no, your people will be my people and your God will be my God. And God, by His mercy, He made Ruth part of God's people. In fact, if you are going to trace the roots, ang lahi ng ating Panginoong Hesukristo ay nanggaling kay Ruth at kay Boaz. So, yan po yung biblical example. Though originally, hindi naman Hudyo si Ruth, she became part of God's family. Let's go to verse 20.
built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Now, ito yung church. The church is built, saan daw? On the teachings of the apostles and the prophets. Christ is the cornerstone, the alignment and strength of the entire building. Ang iglesia ay itinayo, the church, the two people, the Jews and the Gentiles, founded where? On the apostles, the Old Testament, prophets, and Christ teaching. He is the cornerstone. Kaya ang tibay, mga kapatid, ang tibay, ang lakas ng iglesia ay dapat nakasalig sa turo ng mga apostol, turo ng mga propeta, turo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 21, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. Kaya ang mga teaching, ang mga aral ng iglesia, ng church, ay dapat nakasalig sa turo ng mga apostol, ng mga propeta at ng Panginoong Hesukristo kasi doon lang daw lalago ang katawan. In whom the whole structure being joined together grows into a holy temple. The church is not static. The church must grow. The holy temple, God's dwelling place, no longer in buildings, but in temple. The church is the people and not the building. To illustrate, like Lego bricks snapped together to make one unified strong building, each piece matters. Ginamit ko na example yan kanina. Yung iglesia ay masterpiece. Kagaya ng Lego, unti-unting binubuo, every parts matters. At ito pong mga parte na ito, Hudyo, Griego, Hentil, kung sino man lahi yan, magsasama-sama yan sa isang katawan para buuin ang katawan ni Kristo. Verse 22, in Him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. So, ibig sabihin, you also. In Him, you also. Meaning the Gentile believers. Tayo yun. We are included. Kaya wala nang kaibahan. Kaya Hudyo ka, kaya ano ka pa man. Ang importante, mananampalataya ka ni Jesus. Kristiyano ka. At ang sabi, yung word na dwelling place for God, ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos nananahan na sa tunay na Kristiyano. We are a dwelling place for God. Kaya kapatid, ikay tahanan ng Diyos sapagkat ang Espiritu Santo nananahan sa iyo. Amen? To conclude our lesson for today, God has made us a masterpiece. Verse 10. He has brought near the outsiders, the Gentile, tayo yun. He has united us as one new humanity, the Jews and the Gentiles joined together. He is building us together into His temple. Amen? Now, let us look at the reflection questions. 1. Do I live like God's masterpiece, walking in good works He planned? Am I still holding walls of divisions, ethnic, social, denominational, that Christ has torn down? 3. How am I contributing to the unity and growth of the church as God's temple? Sagutin po natin ito personal at tayo lang naman ang pwedeng makasagot niya. Amen mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.